Eto po ang magiging topic natin for today. Cayetano at Robin Padilla ikukulong. Naku, sabi ko naman sa inyo, yan talaga ang style nila. Pangalawa, Romualdez, tatakas or patatakasin. Pag-usapan po natin yung nadidinig natin na grand plan ng Marcos Romualdez conspiracy. Di umano. Pangatlo, Robin at Tito Soto, pinagkukumpara. Yan po ang usapin, di ba? Parehas artista, parehas sikat, pero pinagkukumpara ng DDS at ng Pinklawan, ng mga loyalista, at et cetera, et cetera. Mamaya, sasagutin po natin anong pinagkaiba ni Robin Padilla at ni Tito Soto. Cheers! Kuha kayong Pepsi. Pangapat, BBM nahuli sa panloloko. Ayan. Marami nang nahuli sa kanya pero merong modus, merong modus silang gagawin ngayon. Okay? Hindi na po natin pagtatagalin. Dediretso na po tayo agad-agad sa ating topic. Pero bago 'yan, nagpapaalala lang po, napakalaking tulong po. Ako'y nagpapasalamat sa mga patuloy na sumusubaybay sa channel ni Coach Oli News. Pero sana, konting lambing, i-like nyo po itong video na ito. Malaki po ang magagawa niyan sa algorithm. So i-like nyo po agad pag nakita nyo itong video na ito. And sana doon sa mga hindi pa po subscriber sa YouTube, subscribe po kayo. Kung kayo naman ay nanonood sa Facebook, follow po. Paki-check nyo kung nakasubscribe kayo sa YouTube at naka-follow kayo sa Facebook. Kung hindi, baka naman. Okay? Libre lang naman po yan. Okay? Diretso na po tayo agad-agad dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Ako, dito po natin pag-usapan na sasampahan na daw ng kaso ito si Martin Romualdez ng Ombudsman. Pero, di ba ang tagal na nating narinig yan? Pero ngayon daw sabi mismo, hinog na yan. Pag-usapan po natin. Abril nang isyuhan ng Sandigan Bayan 7th Division si dating House Speaker Martin Romualdez ng Precautionary Hold Departure Order. Ito'y dahil iniimbestigahan ng Ombudsman si Romualdez sa mga reklamong plunder at money laundering. Pero nakatanggap umano ng intelligence report ang Ombudsman na nagbabalak pa rin makalabas ng bansa si Romualdez. Matagal na naming gustong i-file to. Nandito na tayo sa punto na ito. Sana po hindi masayang yung ating trabaho. Nire-remind yung ating law enforcement agents. Teka muna, paputol natin dyan Ang tagal nyo nang tinatrabaho yan. Otoy, attorney, sana naman totoo na yan. Kasi alam nyo, ang dating talaga sa taong bayan, talagang ginagawa nyong tanga. Ang dating sa taong bayan, scammer kayo. Kasi isipin ninyo, ito yung matinding tanong ng taong bayan Wala pang nakukulong na mastermind. Oo, ikinulong nga si Remulla, kinulong nga si Marcoleta, kinulong nga si Jinggoy, kinulong nga si Defensor. Pero ang tanong doon, may connection ba yan sa flood control scandal? Ang tanong, may connection ba yan sa ghost projects? Kasi pag tiningnan ninyo, hindi po tayo naghuhusga kung sila ay tama or mali. Pero alam ko, wala po silang kasalanan. Pero wag na natin puntahan yun. Wag ko munang pag-usapan yun. Baka sasabihin nyo, bias ka, Coach Oli. Hindi po. Kasi kahit po sasabihin natin, yun ay may katotohanan, kakapiranggot po yun. Sa laki po, trillion po ang nawawala sa flood control scandal. Kahit sino doon sa mga nakakulong, napaka-imposible po na sila ay mastermind. Napaka-imposible po na sila dapat ang pinag-iinitan. Kaya magtataka ka, bakit nakatutok sila doon sa impeachment ni BP Sara na ang pinag-uusapan ay 125 million pesos lang. Samantalang, ang daming ebidensya laban sa mga ibang politiko na milyon, bilyon ang natatanggap. Di po ba? Tapos hanggang ngayon wala pa.
Tapos matagal nang sinasabing may kaso. Pero kaya nga, aasahan namin yan. Dahil po hindi namin po tatantanan to. Pasensya na, Boying Remulla. Matagal na pong mainit ang taong bayan sa inyo. Marami ako natatanggap na mensahe. Coach Oli, silipin nyo naman yan. Bakit yan nakafocus sa impeachment? Impeachment, impeachment, impeachment. Walang pupuntahan niyang impeachment na yan. Kahit ano man maging resulta niyang impeachment na yan, gutom pa rin tayo. Kahit ano man maging resulta niyang impeachment na yan, tuloy pa rin ang nakawan ng gobyerno. Abay, kalampagin nyo na yan si Boying. Kasi kung sino-sino mga hinahabol. Kaya nga naman yan naman ang hamon namin sa inyo, magpakalalaki naman po kayo. Kung tutuluyan nyo po at tutuluyan yan si Romualdez, let your yes be yes and your no be no. Kung tuluyan nyo na. Huwag nyo na kaming ginagago. Kasi pakiramdam namin, pakiramdam ng taong bayan, nakakatanggap kayo ng pera. Kaya hindi nyo maimbestigahan ng totoo yung mastermind ng flood control. Matotoo man yan or hindi, ano ang ini-expect nyong iisipin ng taong bayan? Di po ba? Yun ang i-expect ng taong bayan eh. Given na po yun. Kasi nga palayo tayo ng palayo sa flood control. Hanggat palayo tayo ng palayo sa flood control, hindi nyo maiiwasan sa taong bayan na huhusgahan kayo. Kaya nga kailangan magpakalalaki kayo dyan. Okay? So, etong issue ngayon. Patatakasin ba or tatakas? Kasi may report na gustong lumabas ng bansa si Romualdez. Dito tayo ngayon magkakaalaman. Napaka-importante nitong binanggit ni Utoy. Kasi kung makakalabas ng bansa si Romualdez, isa na naman itong panggagago na itong mga taong gobyerno sa atin. Pinaasa lang tayo, sasampahan ng kaso. Sa mga 3 araw, nakatakas na. Di ba? Hindi po pwede na gano'n. Kaya kailangan bantayan nyo yan. Cargo nyo yan eh. Ang laki-laki ng intelligence funds ninyo. Bago ka palang lumabas ng airport, alam nyo po ba, para doon sa mga hindi nakakaalam, meron kang pinipil-upan, nakalimutan ko na yung pinipil-upan eh. Hindi ka basta-basta makakalabas ng bansa. So malalaman, nasa record nila yun. At dadaan ka sa immigration. Alam nyo po ba, siguro sa simula nang naging presidente si Bongbong Marcos at ako'y lumalabas ng bansa, siguro mga 3-4 na beses doon, ang tanong sa akin, government official ba ako? Oo, totoo po yan. Yan po ang tanong sa akin. Government official ba? Kung ako natatanong, kung government official ba ako? Kasi kailangan mo ng permit. May sulat bago ka lumabas. Yung klase ba ni Tambaluslos makakalabas yan nang hindi ninyo alam? Imposible po yun. Yun, Igob, naalala ko, nafifilapan mo, Igob, malalaman nilang palabas ka ng bansa. So hindi yan makakatakas. Huwag po tayong maglokohan. Hindi yan makakatakas kung hindi nyo patatakasin. Ngayon, sasabihin ninyo, baka backdoor. Kasi uso yan eh. Yung iba, may mga nadidinig tayo or meron tayong, dahil sa experience natin before, na kami po ay pumupunta ng Malaysia, meron mga Pilipino doon nagba-backdoor, sumasakay ng bangka, galing dito sa Pilipinas, di ko na alam, sasabihin ko saan lugar, papunta ron. Sa Malaysia, papuntang Tawau. Doon sa mga kakaalam, if you know, you know. Diba? Pero hindi po ako tumakas ha. Pinapaalala ko lang dahil sa trabaho ko before, maraming mga Pilipino doon na TNT. Nasa band industry po kami. So kaya alam ko yan.
Yan ang sinasabi, baka naman makakatakas do'n si pambihira, sa laking mama ni Romualdez, makakatakas sa inyo. 'Di ba? Bakit hindi ninyo bantayan? Sa madaling salita, 'wag na po tayong magpalusot, 'di ba? Kasi kung gusto nyong bantayan si Romualdez, gusto nyo, sa laki ng pananagutan niya sa Pilipinas, whether ito ay nasa investigasyon pa lang o hindi, sa laki po nun, nung paratang sa kanya, hindi po siya dapat makatakas. Pati na rin ang ating border control, to please watch out dahil malamang sa hindi niyan, lalabas ho siya sa informal channels. Nakatakda ng mag-preliminary investigation ng Ombudsman sa reklamong plunder at money laundering laban kay Romualdez at dating Congressman Zaldico. Pagkasagot ni na Romualdez sa mga alegasyon laban sa kanila, magdedesisyon ng panel of investigators kung magsasampa na ba ng kaso o hindi Ito, sa Sandigan Bayan. ayan. So ngayon, ang sasampahan ng papakasuhan ng plunder ay si Tambaloslos, itong si Martin Romualdez at saka si Zaldico. Ngayon, eto yan. Baka mamaya, strategy na naman yan. Bakit ko po nasasabi? Kasi yan po ang nadidinig natin. Oo. Yan po ang sinasabi ng bubuit natin. Yan po ay Class A information na natatanggap ko. Very possible na ito po ay exit plan ni Romualdez. Kasi tandaan nyo po dalawa yung na-impeach. Dalawa yung sinampahan ng impeachment sa Congress, di ba? Tama o mali? Tama or tamang-tama? Si Sara at si Marcos. Yung kay Marcos hindi nag-push through. Yung kay Sara nag-push through. Sa madaling salita, drama-drama. Para lang, mema. Mema sabi na patas sila. Sinampahan ng kaso parehas eh. Ganyan din yan nangyari. Kamakailan lang. Kay Cayetano. Tama po ba? Yung kay Cayetano naman, ang gustong paimbestigahan ng NBI, itong SEA Games. Na ang tatamaan, di umano, ay si Dizon at saka si Cayetano. Tapos biglang pihit ang Malacanang. Announce si Auntie Claire. Absuelto na si Dizon. So naiwan si Cayetano. Tapos si Cayetano ang babakbakan. Ngayon ang usapin ngayon, sa Taguig naman sila mag-iimbestiga. Nakikita niyo halimbawa? Baka mamaya eto na naman po sila. Drama na naman. Si Romualdez at saka si Zaldico iimbestigahan. Tapos lalabas sa report ng ombudsman, malayo. Walang magpapatunay na si Romualdez, walang ebidensya na siya ay dapat kasuhan ng plunder. Ang dapat kasuhan talaga si Zaldico. Ang problema, wala si Zaldico. So, anong gagawin ng gobyerno? Meron na silang sacrificial lamb. Si Zaldico. O di hayahay na buhay ni Marcos, hayahay na buhay ni Tambaloslos. Hindi lingid sa inyong lahat, sinabi ni Tambaloslos, I will not go down alone. Ibig sabihin, una, inaamin niya meron siyang pagkakamali. For me, that is an admission. Pero, hindi ako mag-isa. Merong mastermind. At alam naman ng marami, ang mastermind dito si Bongbong. Kasi sino bang mag-a-approve ng mga budget? Di po ba si Marcos? Si BBM. So, ang tinutukoy nito si Romualdez ay si BBM. Huwag na nating paligoy-liguyin pa. Kaya nga, posibleng gawing escape plan itong si Zaldico. O ituturo na lang lahat nila kay Zaldico, pero si Romualdez wala talaga. So pag wala talagang kaso si Romualdez, tahimik siya.
Kasi hindi nila pwedeng kasuhan eh. Bubuelta kay Bongbong Marcos. Plunder to. Tandaan po natin, plunder din yung kinaso kay Marcoleta. At pag plunder po, kulong yan habang iniimbestigahan. Hanggang mag-2028, nakakulong yan. Diba? At pag upo ni VP Sara, tapos to si Romualdez, lalo siyang walang magagawa. Kaya gagawa po ng paraan yan ngayon. Tatakas or patatakasin. Patatakasin sa pamaraan na sasabihin hindi siya guilty or walang ebidensya or walang sapat na ebidensya laban sa kanya. Posible ba yung Kocholi? Baka katang isip lang yan ng bubuwit mo. Kung ako tatanungin, posible. Bakit? Inimbestigahan to ng ICI, di ba? Siya at saka si Sandro Marcos. May nangyari ba dun sa ICI? Di po ba wala? Kaya nga umurong agad si Magalong. Dahil nag-iimbista si Magalong, tapos ayaw na siyang pag-imbestigahin. Diba? Tapos anong nangyari yung investigasyon? Executive session. Hindi na dinig. Ano ba sinisigaw natin noon? Gawin yung live, yung investigasyon. Anong sabi nila? Oo, gagawin naming live. Nung nagsimula na ginawang executive session, narinig nyo ba na naimbestigahan si Romualdez? Sige nga, taas ang kamay. Sinong nakarinig sa inyo ng live na naimbestigahan si Romualdez? Doon lang po tayo sa totoo. Sinong nakadinig sa inyo? Sinong nakadinig sa inyo na naimbestigahan ng ICI si Sandro Marcos? Diba? Pero sino ang may kakayanan na bastusin ang flood control scandal? Si Marcoleta ba? O si Romualdez? Kung ikaw nag-iisip, alam mo na sagot. Wag po yung kulay-kulay. Doon lang tayo sa totoo. Sino ang may kapangyarihan maglustay ng budget ng congressman? Si Defensor ba? O si Sandro Marcos? Bakit si Defensor ang nakaupo? Ay, bakit si Defensor ang nakakulong? Bakit si Defensor ang pinag-iinitan? Di ba palayo tayo ng palayo? Kaya nga very possible. Patatakasin to. Maaaring hindi palabasin ng bansa, maaari ding palabasin, pero posibleng gawing inosente. Kuno. Di po ba? Our investigation identifies former Speaker Romualdez as the central figure in a scheme built on the diversion of public funds meant for flood control projects. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, sapat at malakas ang hawak nilang ebidensya. Malaking tulong ang testimonya ng 8 dating security personnel ni Zaldico na naging starting point ng kanilang investigasyon. Yan, isa pa yan. Isa pang lokohan tong nangyayari. Di ba? Ano ang sinabi nila? Malaking tulong itong 18 Marines. Malaking tulong pala yung 18 Marines eh. Para habulin nyo si Romualdez. Bakit tayo nyo patawag sa Senate? Naglaan kayo ng impeachment ni BP Sara. Ulitin ko po sa inyo, hindi ko po minamaliit ang 125 million. Napakalaki po nun kung para sa akin. Napakalaki nun. Pero yung 125 million na confidential funds ni BP Sara ay barya sa mga dinideliver nitong 18 Marines. Ano yan? Itataya nila ang buhay nila? Wala lang. Hindi po ba? Ultimo ombudsman, ginamit yung kanilang testimony. Ibig sabihin, tiwala silang totoo. Ang problema ng gobyerno natin ngayon, hindi equal protection of the law. Double standard. Ang gusto nila, pipiliin lang nila yung papakinabangan nila na information, yung hindi, hindi.
Etong batas na ito applicable kay BP Sara, pero hindi applicable kay Bongbong Marcos at kay Sandro Marcos. Ganun po nangyayari. Pinatibay umano ito ng independent evidentiary trail na tumumbok kung paano itinago ang ninakaw na pondo ng bayan. In an apparent attempt to cover up the extraordinary wealth, the money was exchanged, commingled, and laundered through an elaborate scheme. The result? Numerous luxury houses and condominiums, extravagant investments in different industries. Hinahanda rin ng Ombudsman ang kasong Grand Conspiracy to Defraud the National Treasury kasama ang 10 iba pang personalidad. Sinusubukan pa naming kunan ng panig sina Romualdez at Co. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Itinanggi naman ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na may balak siyang umalis ng bansa. Sabi po ng kanyang abogado, walang plano si Romualdez na takasan ang legal na proseso at kailanman hindi siya nagtago. Nasa bansa at mananatilian niya ang mababatas sa Pilipinas hanggat hindi niya nalilinis ang kanyang pangalan. Binigyan din ng kanyang kampo na preliminary investigation pa lamang ang proceeding at hindi pa nangangahulugang nakitaan na ng pananagutan si Romualdez. Ayan, okay. So sabi niya, inosente pa si Romualdez. Una, pangalawa, hindi tatakas. Preliminary investigation pa lang. So dyan, hindi natin alam, baka mamaya, i-absuelto to ng ombudsman, ha? Kung hindi man ng ombudsman, i-absuelto nito ni Bongbong Marcos o i-absuelto to nung kung sino, Poncio Pilato. Kotsoli, legal ba yun? Bendalo na nga umuiral. Si Defensor nga nakakulong. Ito nga nakalaya. Lahat po ngayon po pwede nilang gawin. Hindi ako naniniwala na hindi nila pwedeng gawin yan. Alam nyo bakit? Kaya ako naiisip to. Isa pang rason, posibleng drama na naman to eh. Kunwari, inaano si Romualdez. Kunwari, kasi kita nyo biglang nahinog. No? Kakasuhan na. Bakit? Ipagyayabang mo na naman sa SONA. Kasi SONA na sa Lunes. Huwag nga tayong maglokohan. Bigla-biglan, ang tagal nang inaantay ng taong bayan. Ang tagal nyo nang nanangangako. Nauna pang nakulong si Marcoleta. Nataon na naman. Itong gobyerno na to, ang daming nagkataon. Si Cayetano biglang iimbestigahan yung 2019 SEA Games. Di ba? Lahat na lang nagkataon. Hindi raw papapasukin ng EDCA, pero pinapasok, nagkataon na naman. Paiimbestigahan kung sino-sinong kalaban, nagkataon na naman. Ano yan, nagkataon na naman? Nakakasuhan na? Si Romualdez kuno dahil mag-sosona? Kaya Bongbong Marcos, huwag kang supot. I respect you dahil presidente ka ng Pilipinas. But I don't respect you as a person. Sa totoo lang. Kasi pag hindi ito na kulong at sasabihing inosente na naman, kulang na naman ng ebidensya, pinagluloko nyo na naman ng Pilipino. Meron ka lang mapagyabang sa SONA. Ano pinagyabang mo noon sa SONA? Mahiya naman kayo. Hindi ka ba nahihiya hanggang ngayon? Yung mga congressman na merong mga ghost projects na kalaya. Hindi ka ba nahihiya doon, Bongbong Marcos? Pambihira kayo. Mag-isip kayong mabuti. Kung ganito ng ganito ang bansang Pilipinas, puro na lang salita, walang natutuloy. Anong ini-expect nyo sa mga Pilipino? Alam nyo kung ano?
Ito, ito ang mangyayari at gagawin sa inyo ng mga Pilipino. Ito ang paghihiganti ng mga Pilipino. Dito sila gaganti. Dito binubuhos ng Pilipino yung sama ng loob nila sa inyo. Yung galit nila. Diyan nila binabato. Diyan nila sinasabog. Hindi po grave threat yan. Huwag po kayong tanga. Hindi po grave threat yan. Kasi po, yung mga congressman natin nagtanga-tangahan eh. Alam naman nilang hindi nananakot, hindi po grave threat yung sinasabi ni VP Sara. Pero pinalaki nila ng pinalaki para lang maisama. Okay? Tingnan nyo po. Dito po, gumaganti ang mga Pilipino. Ang trust rating ni Bongbong Marcos bumaba. From March, 35%. Ngayong June, 34%. Hindi po kung may sabi niyan SWS. Saan ka nakakita ng presidente mataas nang pumasok ang rating, nung umalis mataas pa rin? Makalipas ang 4 na taon, mataas pa rin. PRRD lang. Karamihan ng presidente, pagka panalo, mataas ang trust rating, lalabas, bagsak. Pero iba tong bagsak mo, Bongbong Marcos. Bagsak na bagsak. Tingnan mo si Sara. 57%. Ang layo. SWS yan. Sa katunayan, ito nga mataas ka pa eh. Kasi 34. Yung iba nga negative. Pero pag titingnan po natin, sino ba yung sinisiraan ng sinisiraan? Si VP Sara. Huwag niyong sabihin, Coach Oli, nung June yan eh. July ngayon. Ginawa yung survey nung June. Ngayon lang lumabas yung resulta. Miski na po. 4 na taon nang sinisiraan si VP Sara. Hindi po lingid sa inyong lahat yan. 4 na taon nang sinisiraan si VP Sara. Hanggang ngayon, sinong lumalabas na sira? Si Bongbong Marcos. Ito lang, simple lang yan eh. Ito lang ang tanong. Kung hindi ka galit sa baha, bakit? Kasi nakakapagtaka eh. Kaya ikaw Pinklawan. Kaya ikaw DDS. Kaya ikaw loyalista. Kung hindi ka nagagalit sa baha ngayon, pambihira, saang planeta ka nakatira? Saang bansa ka nakatira? Malamang yan, hindi ka Pilipino. Malamang yan, wala kang pagmamahal sa Pilipino. Dahil dapat galit na galit ka na sa baha na nangyayari sa Pilipinas. Alam nyo, kwento ko lang Kanina, nag-post ako sa Facebook. Sabi ko, ano bang katangian ng mga vloggers na naglusulputan ngayon, naglalabasan? Ano ba ang katangian ng mga vloggers na sinusundan at pinapanood ninyo? Kasi parang ang vloggers ngayon, kailangan malakas ka lang mambaboy, malakas ka lang magmura, at sip-sip ka lang kung sinong mataas na politiko. Wala akong pinakalanan. Mapa BDS vlogger, mapa loyalista vlogger, mapa Pinklawan vlogger, pangkalahatan po. Ang dami na pong nagsusulputan ganyan, mapa DDS vlogger. Kailangan magaling ka lang mambaboy, malakas ka lang magmura, parang walang Diyos na nakakakinig. Sip-sip ka lang kung kaninong politiko. Ganyan na nangyayari ngayon. Pero sabi ko, huwag po natin kakalimutan kahit sinong vlogger ang sinusuportahan at pinapanood ninyo, huwag tayong lilis dun sa tunay na problema ng Pilipinas. May mga magnanakaw
at ang ginamit flood control scandal. Sobrang nakawan. Aba, may mga comment sa akin. DDS shit ka. Sa akin, teka muna. Yung video na yun, pangkalahatan. Pwedeng tatama sa DDS, pwede kung ang vlog mo puro mura lang. Kung ang vlog mo puro pambababoy lang. Wala talagang nakukuhang information sa'yo. Dapat bumalik tayo doon sa problemang baha. Aba, ang daming nagagalit. Ikaw ang walang alam. Teka muna, wala naman ako sinabi sino may kasalanan doon sa baha. Kaya nga ang tanong diyan, kung hindi ka galit sa baha, bakit? Kung hindi ka galit sa flood control scandal, bakit? Nakakapagtaka, di ba? Kasi all the more lumayo si Bongbong Marcos sa issue ng flood control, the more niyang ilihis, whether intentional or by accident, babagsak at babagsak lalo ang trust rating niya. Negative na nga sa iba eh. Lalo pang babagsak. Lalo pang bababa. Kasi, paano ka magtitiwala? Ang problema ng taong bayan ngayon, gutom. Mataas ang bilihin. Mataas ang presyo ng bilihin. Ang solusyon nyo, impeachment. Ang solusyon nyo, imbestigahan yung SEA Games. Pambihira. Ano mangyayari? Then, you will expect tataas ang trust rating? Mag-isip kayo. Mag-isip kayo mga Pilipino. Yeah. Kaya nga ako sabi ko, I'm very confident na hindi ma-impeach si BP Sara. But regardless, kahit hindi ma-impeach si BP Sara, sinong papalit kay BP Sara iboboto ng taong bayan? Alam niyo kung bakit? Dahil Bongbong Marcos failed us many times. Hindi sinusolusyonan yung problema. Inililigaw yung problema. Exactly because maybe I think he is the problem. Kaya kahit ma-impeach si BP Sara, tutuloy po na lulubog si Bongbong Marcos. Ang style lang ng dito na gustong gawin ng Pinklawan, ma-impeach si BP Sara, ilulutang nila ngayon si Lenny o whoever they want, tapos mamamayagpag na naman ng Pinklawan. Babalik na naman ang prangkisa. Nung nawala ng prangkisa, mamamayagpag na naman ng mga komunista, NPA, etc. etc. Yun ang gusto nila eh. Yung drugs, tataas na naman. Diba? Pero yun ang tingin nila. Kasi alam na ng taong bayan na nakikuntsaba ang Pinklawan kay Bongbong. Pinklawan is Bongbong, Bongbong Marcos is Pinklawan. Same banana. Kaya po, ipagpatuloy lang po natin ang laban. Ito'y matatapos at hindi rin po ito tatagal. Talaga namang bago ako ay naniniwala ito. Hindi naman natutulog ang Diyos eh. Kailangan lang natin matuto mga Pilipino na matutong bumoto. Kasi alam naman natin na ang laking galit ng Pilipino sa tatay nito si Marcos. Pero anong ginawa natin? Ninyo pala. Hindi ko po binoto yan, hindi ko po sinuportahan. Ibinalik. No? Pero sa tingin ko ngayon, palagay ko natutuna ang mga Pilipino. Kanina po, sa ating pong panunood sa impeachment, medyo boring po.
Medyo boring po kasi talaga ng mga bakbakan, bubuksan ba yung bank account si VP Sara or hindi, 'di ba? Doon po umikot ang usapin. Pero alam niyo po, 'pag tiningnan po natin yung senaryo na yon, ang laki pong dagok noon sa bansang Pilipinas. Kung bubuksan o hindi yung bank accounts. Kasi po, ang dami na pong malalabag na batas. Sa katunayan po, etong pamahalaan ni Bongbong Marcos, dahil sila ang nakapwesto, kahit kakaunti na lang ang sumusuporta kay Bongbong Marcos, kahit kakaunti na po ang mga politiko o mga nakaupo na nakasuporta kay Bongbong Marcos, sila po ang nangingibabaw. Batas Marcos po ang nangingibabaw. Batas Tulfo po ang nangingibabaw. Batas Boying po ang nangingibabaw. Ano po ito? Bendalo. Di po ba? Kasi kung titingnan po natin at pag-uusapan natin ang lahat-lahat po ng bagay na nangyayari sa impeachment, ang dami po talagang sabihin natin nasasayang na oras. Imbis na iniimbestigahan po etong flood control scandal, dito po tayo napunta. Dito, sa walang kakwenta-kwenta na wala namang maitutulong sa buhay ng Pilipino itong impeachment na to. Sino lang po ang gusto sa impeachment na to? Yung mga leaders ng mga loyalista, itong grupo ni Bongbong Marcos, at mga leaders ng mga pinklawan. Sa katunayan, marami po kung kilalang pinklawan ayaw sa ginagawa nitong mga pinklawan. Dahil yung iba talagang galit kay Bongbong Marcos. Ito lang namang liderato ang kumakain ng suka ni Bongbong Marcos. Of course, silang nakaposisyon eh. Nakikinabang sila dyan. May maletang involved po dyan. At yan po ay pinatunayan nung 18 Marines. So, wala talagang kakwenta-kwenta yung impeachment na yan. At ang dami pang nalalabag na batas. So, ito bubuksan. Yung bank accounts ni BP Sara. Anong sinasabi kung walang itinatago? Bakit natatakot? Hindi po pwede yung ganong sagot. Hindi po pwede yung ganong reaksyon. Hindi po pwede yung ganong paniniwala. Sa akin, walang problema yun. Pero, ang malaking problema kung ia-apply lang natin sa isang tao. Kasi ako naniniwala ako, adik si Bongbong Marcos eh. Wala naman siguro sa nanunood dito na nasa matinong kaisipan na hindi maniniwala na adik si Bongbong Marcos. Ako naniniwala, in my opinion, ang daming ninakaw ni Bongbong Marcos. Mastermind siya dyan sa flood control na yan. Wala naman siguro sa nanunood ngayon na nasa matinong kaisipan na hindi maniniwalang walang kinalaman si Bongbong Marcos sa nakawan dyan sa ghost projects na yan at saka sa flood control scandal na yan. Pero bakit nakatuon kay BP Sara lang? Andoon ang problema. Dapat equal protection of the law. Kung po pwede kay Sara, dapat pwede rin kay Bongbong. Kung po pwede kay Bongbong, dapat pwede rin sa taong bayan. At kung hindi pwede kay Sara, hindi rin pwede kay Bongbong. At hindi rin pwede sa taong bayan. Kasi kung pabubuksan mo yung bank account ni BP Sara, dapat pabuksan din ang bank account ni Bongbong Marcos. Pabuksan din ang mga bank accounts ng mga congressman. Dapat magpa-drug test si Bongbong Marcos. Maraming naniniwala. Even the sister, kadugo ni Bongbong Marcos, sinabi adik siya. At hindi ka pwedeng adik na presidente. Bakit hindi siya?
Kung wala siyang kinakatakutan, bakit hindi siya magpa-drug test? Hindi po ba? Pero bakit tayo nauwi doon? Bakit napunta na lang tayo sa impeachment? Wala nang direksyon. Ang bansa natin, kung saan-saan na po napupunta. Ang dami na pong nalalabag na batas. Masyado na po yung bendalo. Alam niyo po yung bendalo? Martial law yan. Secret martial law po ang bendalo. Hindi lang deklarado. Hindi lang nila aaminin. Pero sino-sino nakukulong? Yung nagpapahirap. Alam niyo kung bakit ka gutom? Bakit mataas ang presyo? Yung may dahilan doon nakalaya. Yung mga nakakulong ngayon, gaya ni Pastor Kibuloy, ni Marcoleta, ni Defensor, yan yung mga taong nagsasalita ng katotohanan. Yan po ang tawag bendalo. Pero yung bendalo, martial law yan. At ito pa na nababalitaan natin. Isusunod si Cayetano at si Robin. Ito pa. Kaya nagsasalita na ako eh. Yung mga vloggers, pinababantayan ngayon. Kung hindi tatahimik, ikukulong din. Hahanapan ng kaso. Diba? Anong nangyari sa Pilipinas? Kung kayo pinklawan, natutuwa kayo sa nangyayari ngayon? Sa pagsuporta ng leaders ninyo kay Bongbong Marcos? Sa pagkain ng suka ng mga leaders nyo kay Marcos? Alam ko maraming nanonood din dito pinklawan eh. Natutuwa kayo ng ganun? Dapat habulin yung nagnakaw sa flood control. Yung nagnakaw sa ghost projects. Ito po tingnan natin dahil nga ang tinik na lang nila dyan sa Senado ngayon. Malaking tinik nila ang Cayetano. Specifically Alan Peter Cayetano or APC tsaka si Robin. Na-eliminate na si Marcoleta eh. Kaya nga nagtataka ako dun sa iba, bakit hindi nagsasalita? Umurong na dila ninyo? O takot kayong makasuhan? Dahil alam nyo katotohanan. Alam nyo, isusunod kayo pag maingay kayo, pag noisy kayo. Kaya ito mga senador, ako naniniwala ako, alam nila ikukulong to si Cayetano at si Robin eh. Kaya tahimik eh. Maraming tahimik. At anyway, ito po, tingnan po natin. At pag-usapan natin yung nangyari kanina sa impeachment. Simulan po natin dito sa speech ni Robin Padilla. Aming mga kasama, ako po'y humihingi ng paumanhin sapagkat dito pong nakaraang linggo, lumabas po sa mga balita na may aligasyon na ako daw po ay hindi sumusunod sa batas. Ito po ay nakalulungkot para sa isang senador, sa isang senator judge, ang masabihan na hindi sumusunod sa batas. Samantalang nung tayo po ay merong mahal na saksi dito, pinaalala po natin sa kanya na harapin ang batas. Noong nakaraang linggo, ang ating pong kaibigan na ombudsman, ang sinabi po ng mahal na ombudsman na ako daw po ay hindi sumunod sa kanilang pasabi na mag-file ng aking counter affidavit. Nakakalungkot po ito sapagkat hindi po ito totoo. Inaamin ko po sa inyo kung ICC lang, hindi po talaga ako susunod. Hindi ako magpapasakop sa ICC. Pero dahil ginagalang ko po ang ombudsman, dahil siya po ay aking kaibigan na itinuturing, dahil nagkaroon na po kami ng napakahabang kwentuhan sa aking opisina nung siya po ay kalihim ng hustisya,
Nag-file po kami. Ito po, hawak ko po ang original. Dahil sa akin po, importante ang original. Ito po ang original, nakalagay po dito. Nag-file ako. Nakalulungkot po na pati ang media ay nakikisama sa ganitong klaseng propaganda na ang isang senador ay hindi sumusunod sa batas. Isang senator judge. Ito po, maaari ko po kayong bigyan ng kopya, mga mahal kong kasama, para mapatunayan na hindi ko po kayo ilalagay sa kahihiyan. Ako po ay nag-submit ng aking counter affidavit. At ganun din po, humihiling din po ako sa aking mga kasama, lalong-lalo na po sa aking kaibigan, Ginoong Pangulo, na sa mga ganitong pagkakataon, hinihingi ko po na tulungan din po ninyo kami. Na maipaliwanag din po namin sa media na meron din po kaming mga pagkakataon na ipagtanggol din ang aming sarili at kami wag husgahan kagad na kami hindi sumusunod sa... Alam nyo, itong media kasi, isa pang problema to ngayon. Ang lakas talaga ng kapangyarihan ng pera, no? Kapangyarihan ng maleta ngayon, kaya ang hirap usog-puin ang napakatinding nakawan ngayon kasi nanakaw sila ng madami tapos isi-share nila, no? At marami sa media ngayon, hindi ko man nila lahat bayad. Alam naman po nila yan. Wag na tayong maglokohan. Alam naman nila yan. So sinisiraan si Robin, pero para sa kanya, fake news yun kasi sumunod naman di umano ito si Robin kay Boying. Pero ito po ang pinaka-issue dito. Sinisilipan na po si Robin. Sinisilipan na rin si Cayetano. Kaya sila naglalabas ng sama ng loob dyan sa Senado. Pero yaan po ang hindi nagustuhan kanina. Tuloy po natin. batas. Yun lamang po, Ginoong Pangulo at tagapangulong hukom. Maraming salamat. Senators Erwin Tulfo, Senator Judge Alan Cayetano, thereafter Senator Judge Tito Soto are recognized. What is your pleasure, Senator Judge Erwin Tulfo? Mr. Presiding Officer, Senate President, ladies and gentlemen. Dito po ang i-discuss natin. Okay? Tingnan nyo po, obserbahan po ninyo etong si Erwin Tulfo. Yung kanyang style. Ha? Tingnan po natin. At tingnan po din natin, ano ba? Ha? Ang problema dito sa mga ginagawa nitong si Erwin Tulfo. Tingnan po natin. Impeachment court was established to try the Vice President of the Republic. Ang punto ko po rito, kasi napapansin ko po ilang araw na nagagamit po natin ang impeachment court, ang oras po ng impeachment court sa pagpapaliwanag. Naintindihan ko po ang posisyon ng aking kaibigan, si Senador Robin Padilla, yung kanya pong frustrations. Pero gusto ko lang po sana ipaalala sa ating presiding officer, sa ating pong Senate President, at matanong, ano po ba ang ating ginagamit na rules ngayon? Pwede po ba yung mga problema po labas sa impeachment court na ito o labas sa kaso ng Vice President ay dadalhin natin dito? Di po ba ang korte na ito na itatag para po sana kay Vice President at kay Vice President lamang? Okay. So yun ang punto niya. Ha? Etong impeachment court para kay Vice President Sara lang. Huwag kayong magpasok ng topic. Okay? Sige, tuloy natin. Mga ebidensya, mga testimonya, mga pahayag patungkol lamang po sana sa impeachment ng Vice President. Kasi dito pong mga nagdaang araw, Mr. Presiding Officer, Senate President, mga kasama, napansin ko po na nagagamit ang oras po ng impeachment court sa pagtatanggol po ng mga nakaraang araw ng sarili ng ilan sa mga kasamahan natin sa mga akusasyon. This is not the right forum and the right venue and not the right time to explain your situation. Kung gusto po ninyong mag-eksplika ng inyong mga saloobin, problema, maaari naman po ninyong gawin yan sa labas po ng oras ng impeachment court. Maaari pong sa press conference, nandyan naman po ang Senate media. Anytime po, nandoon sila sa Senate briefing room, press briefing room. Maaari din po sa Facebook o sa YouTube magpaliwanag. Pag nagpapaliwanag si Cayetano, binibanatan nyo.
binabanatan ng trolls. Bakit Facebook ng Facebook? 'Di ba? Sinabi nga ni Cayetano bakit ang Tulfo? Andiyan ba kayo kung hindi dahil sa Facebook? Kung hindi dahil sa social media? Bakit pinakikialaman yung pagso-social media ni Cayetano, samantalang kayo din naman? Nagkataon lang ngayon, nabuko kayo ng taong bayan. Yan po sinabi ni Cayetano. Nabuko sila ng taong bayan Kaya nga bumaba ang di umano yan. Hindi ko naman sila pinapanood, nadidiri na ako Dito sa mga Tulfo. Ako dati ang laki ng tiwala ko dito kay Rafi. Ito si Erwin, talagang medyo sabi to dahil una pa lang. Kasama na nito si Martin Romualdez Kaya duda ako dito na talagang may maleta to. Pero si Rafi, akala ako, talagang nakikipaglaban para sa taong bayan. Yung pala, hindi. Ginawa lang tayong stepping stone. Although hindi naman ako nanonood, hindi naman ako subscriber, hindi naman ako panatiko ng nanonood ng Tulfo, pero parang ginamit lang ng taong bayan nung nakarating dyan, iba. Iba ang tono. Dati, kala mo, naghahanap ng katotohanan, pero ngayon, bulag. Ito po sabihin ko, Tulfo, bulag kayo ngayon sa flood control scandal. Kung ano-ano tinitingnan ninyo. Pero pagdating sa ghost projects, bulag kayo. Ano sinasabi nitong si Erwin Tulfo? Huwag niyong gamitin yung impeachment. Pangalawang beses niya na sinasabi, huwag niyong gamitin yung impeachment court. Doon kayo sa social media. Huwag po nating gamitin ang oras ng impeachment court sa pagpapaliwanag o sa pagtatanggol ng ating mga sarili simula pa po noong nakaraang linggo. Because the time we waste here to defend ourselves, defend what we believe or what have you, is an injustice to the Vice President. Ayun. So, kunwari pa, injustice to the Vice President. Pero pansinin nyo to, tumataas na tono niya. Diyan po nakilalang Tulfo. Grandstanding. Pero wala po sa pagtaas ng tono ang pakikipaglaban sa tama. Wala po sa pagtaas ng boses ang pakikipaglaban sa hustisya. Ang pakikipaglaban sa hustisya ay pagtaas ng paninindigan. Hindi po nasa grandstanding. Yung oras po na ito dapat ilaan natin sa pakikinig sa depensa ng Vice Presidente, sa mga akusasyon laban sa Vice Presidente, hindi po pagdidepensa sa mga sarili natin kung tayo inaakusahan ng kung anong mga ahensya, kung tayo po ay may mga kaso, may mga investigasyon. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer. Pang ilan na ba yan? Pangatlo, pang-apat. Tapos na, pwede mo nang paiksiin. Huwag nyo gawin dito. Tingnan nyo, ang iksi-iksi nung sinabi ni Robin. Ang laki na naging issue nila ni Ombudsman Remulla. Ang iksi lang nung sinabi. Tingnan mo, ang haba ng sinabi nitong mama na ito. Paulit. Buti ko may laman. Walang problema. Pero yung 1 minute na pagsasalita niya, alam na natin ang issue niya Inulit-ulit niya lang na inulit-ulit. Nagsimula siya ng dahan-dahan, tapos pataas ng pataas yung boses. Tulfo grandstanding style. Gusto niya ma-pick up ng media. Pumalag ako kay Robin. 1 point ka kay 1 point ka kay Tambaluslos, bigyan ng maleta yan. 1 point ka kay Bongbong Marcos, bigyan ng maleta yan. Ganyan ang datingan nito Sir, Mr. President, Senate President, this is not the right place. This court was established, was created, the impeachment court, for the Vice President and Vice President only. Okay, nasabi mo na yan. Ulitin mo ulit. Ulitin mo. Sige, ulitin mo. Ulitin mo pa. This should be her time. This should be her forum, not our forum here na ilabas natin ang saloobin natin, mga sagot natin sa mga akusasyon, mga kaso laban sa atin. And this is not also the time, Mr. President, Mr. Presiding Officer, na hanapin yung mga kasama nating nawawala, nakakulong. Dapat po doon sa Senado natin, sa sesyon natin, and not here in this court, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President. Kaya pakiusap ko lamang po sana sa ating mahal na Presiding Officer and Senate President, let us follow the rules. May rules po tayo.
Kung hindi naman ho patungkol sa Vice President na sasabihin natin, hindi naman po patungkol sa ika nga depensa o prosekusyon ng Vice Presidente natin, then wag na ho natin payagan na magsalita pa po dito because nasasayang. Because every Inulit mo na naman. Sige, inulit mo ulit. Ulitin mo ulit. Alam mo problema nung iba, yung vlogger sila, ginawang secretary o undersecretary, bit-bit nila yung pagka-vlogger nila. Eto, bit-bit pa rin niya. Paulit-ulit, ulitin mo pa. Ulitin mo pa. Ulitin mo, hindi pa namin naiintindihan. minute, every hour that we waste away from the defense or from the prosecution of the case of the Vice President, it is injustice. It is called injustice to the Vice President, to her family, yung anguish, yung kanyang sama ng loob, yung oras na Di ba nasabi mo na yan? Injustice kay Sarah. Anong point niya? Nasasayang ang oras. Ha? Nasasayang ang oras ng Senado. Ikaw ang nagsayang ng oras eh. Pwede mo naman pasimplihin. Naiintindihan naman. Alam mo itong mga nasa prosecution, including sa mga BBM senators, etc. Tingin nila tanga mga Pilipino. Kung hindi sila paulit-ulit, niloloko nila mga Pilipino. Ang hilig niya magpasok, ang hilig niyang questionin yung mga ganyan. Sir, ikaw ba walang natanggap na maleta? Ako naniniwala, in my opinion, nakatanggap to ng maleta, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Tandaan nyo po, kasama to ni Tambaluslos. At sinabi rin to nung 18 Marines. At kung ako tatanungin nyo, mas naniniwala ako dun sa 18 Marines kaysa sa kumag na to. Puro grandstanding lang yan. Di ba galit kay Risa yan, ngayon biglang iba. Galit kay Bam, iba. Meron bang tayo? Ha? Meron bang tayo itong Tulfo na to? O pati yung karakter niya? O pati yung pinapaliwalaan niya? Parang bendalo. Bend the character. Bend the belief. Everything will bend para sa maleta. Ikaw ang nagtagal eh. Tingnan nyo po ha. Anong oras natapos yung impeachment? Ang aga-aga. Anong nasasayang? Ang oras. Hindi po nasasayang yung oras. Mag-extend kayo. Huwag niyong gamitin nasasayang ang oras ng Senado. Nasasayang ang pera ng taong bayan. 3 araw na nga lang kayong magtrabaho, Monday to Wednesday na lang. Hindi nyo na nga sinasaliksik. Hindi nyo na nga inaasikaso yung flood control. Inang oras lang ang trabaho ninyo. Rereklamo ka pa ng ano? Kung may pumasok na ganyan, hindi mag-extend kayo. nakabinbin ang kaso na ito. Let us do this impeachment trial as quickly as possible. If we have to clear the Vice President, then let's clear her. If we have to prosecute, then prosecute her with the evidence kung meron. Not waste our time kung ano-anong sinasabi natin dito to protect ourselves, to defend ourselves. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer. Kindly wind up, Mr. Senate Senator Judge President. Erwin. Napansin din ni Chis Escudero. Eh di ba? I mean, walang problemang tumagal ka. Huwag naman sabaw. May sense, di ba? This is not the right forum for us to defend ourselves. Bring it somewhere else. Bring it to the press. Bring it to the social media. Inulit niya na naman. Grandstanding, nakita nyo na? Ang Tulfo po, hindi ko po nilalahat. Pero sa pangunguna nito si Erwin, ang Tulfo po, walang lalim. Grandstanding. But not here. Thank you, Mr. President.
The remarks of the gentleman are noted. Earlier, Senator Judge Alan asked to be recognized. Are you yielding in favor of Senator Judge Padilla? And thereafter, Senator Judge Soto, thereafter, Senator Judge Thank you, Padilla, Mr. before the Presiding chair Officer. makes a ruling on the matter. Yes, Senator Judge Alan Cayetano is recognized. Thank you. I'm You happy. may proceed, sir. I'm happy I finally heard Senator Judge Erwin Tulfo is concerned about the justice or injustice to Vice President Sara. That's good news. Regarding the waste of time here, sabi ni Senator Joker Arroyo, it is useless to argue a legal point with a non-lawyer. When Senator Marcoleta brought that up here, nagkaroon ng commotion. Ang sakit, no? Nagpakitang kilas si Tulfo. Ang susunod sa'yo magsasalita. Mahirap makipag-argue sa hindi lawyer. So sa madaling salita, walang kwenta yung sinabi mo, Tulfo. Wala. Senator Miriam stood up here many times and said, kaya ka nga nagpo 4 years na law school at nagbabar. So let me give my own interpretation. The impeachment court is formed with lawyers and non-lawyers. And we interact, and it's for everyone, and we're equal. But if there's an engineer here or a doctor, and they talk about medical principles, I have to either study and argue on medical principles. Hindi ko pwedeng sabihin, hindi, ganito lang yan, logic lang yan, etc. Di ba? So, ang legal principle natin today is simple, integrity ng court. So, allow me to mention that to the people and help educate my colleague here. The integrity of the court and the justices or judges is always relevant. So, if the Supreme Court or COMELEC, Court of Tax Appeals, Sandigan Bayan is being heard, and the judges are being threatened, you give them time. So we cannot take the impeachment out of context. May nangyayaring flood control scandal, may nangyayaring gulo sa Team Unity na hindi na united ngayon. We consider Senator Marcoleta and Senator Jinggoy political prisoners, weaponized yung Blue Ribbon Committee at weaponized yung ano. So Mr. President, hindi tama na sabihin na I wasn't, after we brought up the problem with NBI, they doubled down, naggumawa pa ng task force. I mentioned 2 colleagues sa Salian, I didn't accuse them. Sabi ko lang, just like Vice President Sara, just because tumaas ang Salian, can we already ask for the BIR, for the AMLA and the... Ang punto po dito, Senator Judge po sila. Dapat mabigyan sila ng pagkakataon ay pagtanggol yung kanilang sarili. Kasi po ang nangyayari ngayon, exactly, that is the point. Inuubos Nakakulong na si Marcoleta. Nakakulong na si Jinggoy. At ito nga ang naririnig ko. Galing sa reliable source. Isusunod po itong si Cayetano at si Robin. Pati mga vloggers. Pag hindi na nahimik, ikukulong. Reliable po yan. Sana po mali ako ng pagdinig. Sana po nagkamali. Pero yan po ang plano. Bend the law. Lahat ng maingay at ibubuking yung kagaguhan nila, ikukulong. So, hindi ka pwede magsalita dyan. Senator Judge Kasi ang issue dito, tinatakot. Kita nyo, ngayon naglalabasan, nagkataon lang, may ginagawang impeachment. Tapos biglang naglalabasan yung mga kaso na wala namang kakwenta-kwenta laban doon sa mga magagaling like Marcoleta, Cayetano, para hindi sila makapagsalita, para hindi sila makaboto. Kaya nga dapat yan, kinokontempt yan Everything, anything na attack sa judge, dapat yan kinokontempt na. So itong mga senador, the likes of Tulfo, imbis na kini-question ninyo yung sinasayang oras kuno, yung ginagamit yung oras ng impeachment court laban o para pag-explain ng kanilang side, dapat kayo mismo
naninindigan. Teka muna. Judge tong mga to. Huwag niyong kasuhan muna. Kasi magtataka ka, dati naman wala silang kaso, ngayon biglang may kaso. Dati naman hindi sinisilip yung SEA Games, ngayon biglang sinisilip. Ngayon biglang sinisilip si Robin. Nakukuha po natin. Dapat kahit hindi mo kaalyado. But since kasamahan mo as senator judge, dapat sama kayo naninindigan. Lintik to sit kaya ang pinaninindigan mo yung sa konting oras. Ilang minuto lang. Yan na ang pinaglalaban mo sa Pilipinas. Ilang minutong makapagsalita yung kasamahan mong senador. Samantalang nagugutom ang Pilipinas dahil sa flood control. Nuknukan ang dami ng nakawan. Tahimik ka, kapiranggot na oras. Yan ang pinaglalaban mo, Tulfo. Gago ka ba o ginagago mo mga Pilipino? Dalawa lang yan eh. Ano ka dyan? Gago ka o ginagago mo kami? Ang babaw naman ata ng pinaglalaban mo. Bank accounts. So sabi ko, yan ang i-discuss namin sa Monday. Nag-react na, nag-accuse. I did not take up your accusations here today. Si Secretary Vince Dizon, 3 beses na nag-verify sa Taguig. Sinabi na 3 beses na walang ghost. Ngayon, i-verify ulit. I wasn't going to bring that up, but then i-question ninyo si Senator Padilla. It was all over the news na hindi niya inintindi or he snubbed the ombudsman. I was going to stand up before Senator Erwin stood up just to say, may registered mail. So nung una pa lang, 5 minutes si Senator Tulfo. So I'll take the 5 minutes also if you don't mind. The gentleman may proceed and kindly be mindful of the time. Yes, I will now. At saka may yung 5 minutes nito si Cayetano, hindi pa ulit-ulit. 'Di ba? May saysay, hindi sabaw. So I'm just saying, Senator Padilla just stood up to say, sumusunod siya sa batas. Tapos, kaya humaba to dahil nga hindi importante ata dito yung integrity ng judge. Lastly, Pinahaba rin ni Tulfo. kaya sinabi kong it's useless to argue a legal point. Ilang beses ko na narinig dito. It's our job to clear or prosecute the Vice President. Hindi po. It's our job to try and to decide. It's the prosecution's job to try to prosecute and it's the defense job to convince us na wala. Our job is to try and to decide. And when Aray, sapul yung mga bobo. Nagmamagaling kasi. Tulfo, hello. you decide, you acquit or you convict. Why is that important? These are legal terms. Hindi pwedeng yung nanonood na law student ngayon sasabihin, trabaho pala ng judge to clear or to prosecute. Thank you, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President. Thank you, Senator Judge Alan Cayetano. His remarks are noted. Senator Judge Soto, thereafter, Senator Judge Padilla, thereafter, the presiding officer shall make a ruling. You may proceed, sir. You have 2 minutes. Yeah, thank you, Mr. President, the presiding officer. I do not have 4 years of law, but I have 29 years of lawmaking. And I move that the manifestations of that we have heard be referred to the Senate proper. Pinagmalaki na naman niya. Alam mo kung ako sa'yo, mahihiya ako. Ano siya, 28 years, 29 years ba? Kasi pagpalagay natin, 29 years ka ng senador, lawmaker. Tapos ngayon, tahimik ka sa flood control. Dapat nga nahihiya ka. Dapat nga hindi mo pa binubulgar kung gaano ka nakatagal dyan. At saka, kung ipagmamalaki mo lang, bibigyan kita ng halimbawa. Kasi naging issue na po yun eh. Ako po ay nag-handle ng banda before. Nung nag-aaway yung gitarista ko, makwento ko lang. At saka yung bahista ko. Sinita nung bahista ko yung gitarista, sintonado ka. Ano sabi nung gitarista ko? Ang tagal ko ng gitarista. Ikaw bagito pa lang. Nakailang biyahe ka na ba? Ang ibig sabihin kasi ng biyahe, nakailang out of the country ka na. Contract. Siya naka-6 na. Ikaw isa pa. Ako nga 6 na, ikaw isa pa lang. Tapos sasabihin mo, sintonado yung kuha ko dun sa isang kanta na yon. Ganyan po.
Ganyan po ang pagka-explain ni Tito Soto. Alam nyo, kahit gaano ka pa, kahit 29 years ka nang naggigitara, pagkuha mo ron at sintonado talaga yan. Pag sinataha ka ng bagito na bahista, pero sintonado talaga, hindi po pwedeng mas tama ka doon sa bahista. Nakukuha po yung punto. Kung mali, yung interpretasyon mo, mali ka, Tito Soto. Huwag mo ipagmalaki. Kasi wala po sa tagal yan. Sabi ko nga, kung yan lang ang pinanghahawakan mo, doon pa lang mali ka na. Tingnan mo, ang lalim na ng usapan. Ikaw, nasa term pa rin. Yan at yan pa rin ang pinag-uusapan mo. We will act on it at the proper time, Your Honor. Thank you. Your remarks are noted. Senator Judge Padilla is recognized. You may proceed, sir. You have 2 minutes. Maraming salamat po, aming tagapamahalang hukom. Ito pong kasuotan natin sa mga oras na ito, hindi lamang po ito nire-represent ang impeachment ng ating pangalawang Pangulo. Ang nire-represent po nito ay ating karapatan bilang mga Pilipino at unang-una na ang due process. Ito po yun ang ibig sabihin. Kaya ikaw ay pangalawang Pangulo, ikaw ang Pangulo, ikaw ay Senator Judge, ikaw ay magsasaka, ikaw ay mangingisda, kailangan may due process. Yung pong nangyari sa akin, na ako po ay nahusgahan na kagad bilang Senator Judge, ang pinaglalaban po natin integridad ng korte na ito at ng mga Senator Judge. Kaya sana po wag nating kalimutan na ang bawat Pilipino ay may karapatan, lalong-lalo na sa usapin na ikaw, ako, sa oras na ito, ay Senator Judge. Yun lamang po. Alam niyo po, eto si Robin ha, lumalabas may utak pa ngayon kay Kiko Matching, kay Kiko Pangilinan. Mas may utak pa kay Tulfo. 'Di ba? I mean, nako-compare. Nako-compare nga ito kay Tito Soto. Sikat lang daw. Parehas daw bobo. Sasabihin ng mga DDS, bobo si Tito Soto. Sasabihin ng mga loyalista, bobo si Robin. Pero tingnan nyo sino may sense. May punto si Robin eh. Bakit? Anong issue dito? Due process. Paano magkaka-due process kung uubusin ninyo ang mga senador? Kung pirmi yung sinisilip yung mga senador. Tapos yung mga senador, Senator Judge, hindi makapag-explain. Walang magawa. Hanggang sa makikita na lang nila sarili nila, ubus na sila, nakakulong na sila, impeach na si Sara. Asan ang due process doon? Nakita nyo yung pinaglalaban ni Robin? Maaring hindi niya na-explain na kasing galing ng isang lawyer. Pero sino ang may tunay na pinaglalaban? Pinaglalaban nito, due process. Pinaglalaban ni Tito Soto. 29 years na siyang lawmaker. Huwag siyang sabihan ng ganun. Pinaglalaban ni Tulfo. 5 minutes. Huwag niyong gamitin yung impeachment. Diba? O, tingnan nyo pa. Ito. Ang ganda rin ng sinabi dito ni Robin. Ito po yung reaction ni Robin Padilla na tinanggap na ng korte na buksan yung bank accounts ni BP Sara. At nakakapagtaka. Bakit? Asaan na yung ibang mga senador? Diba? Bakit? Tila ang nagsasalita ngayon eh. Si Robin, si Cayetano, dalawang Cayetano, yung iba wala. Asan kayo? Kaya nasa majority ka kaysa nasa minority ka. Alam nyo, illegal yan. Hindi dapat bubuksan ang bank account dahil may impeachment. Nasa batas po yun eh. Pero anyway, yan po ang desisyon ng Senado. Alam naman natin, nasa kanila ang kapangyarihan.
sila ngayon ay under the influence of Bongbong Marcos. So, yun ang naging desisyon. Pero, bakit walang nakikipaglaban? Tingnan niyo po itong sinabi ni Robin. Mahal na tagapamahalang hukom, patungkol po doon sa nangyaring ruling, nais ko lang po sanang magmanifesto. The gentleman may proceed. Ginoong tagapangulo at mga kasama, matagal ko na pong isinusulong ang freedom of information dahil ito po ay bumagsak sa aking komite. Ito po ay tunay na kailangan natin sapagkat dito po talaga natin mapapatunayan yung sinasabi nating public trust. Pero meron din po kasing napakahalaga yung tinatawag na equal protection of the laws. Sang-ayon po sa Artikulo 3, Section 1 ng ating Konstitusyon, Bill of Rights, ang nagsasabing hindi dapat alisan ng buhay, kalayaan o ari-arian ng sinumang tao ng hindi kaparaanan ng batas. Ni pagkaitan ang sinumang tao ng pantay na pangangalaga ng batas. Ang mga pamantayang ginagamit natin ngayon ay dapat pareho ring ipinatutupad sa lahat ng impeachable officials, anuman ang kanilang pangalan o posisyon. Hindi ko po makakalimutan ang naging pahayag ng dating Senadora Miriam Santiago dito mismo. Siya po ay isang huwes at ginagalang na propesora ng batas. Ang sabi niya, constitutional analysis is a technical field. Ang pagsusuri sa konstitusyon ay hindi isang sining. Isa itong technical na larangan. Hindi po dapat ito ini-interpret ng basta-basta o kailangan may due process. Nung una ko pong narinig kanina na ipaliwanag po ng ating Senator Judge Alan Peter Cayetano, tinanong sa prosecution kung ganito rin ba ang ginawa nila noong may impeachment kay Presidente Bongbong Marcos. Napakalinaw po na ang sagot nila ay hindi naman sila nagtanong. Hindi sila nagsaliksik kung paanong ginagawa nila ngayon sa pangalawang Pangulo. Exactly. Yan po yung sinasabi natin kanina. Equal protection of the law. Bakit nakatingin lang kay Sara? Bakit hindi nyo tiningnan yung confidential funds ni Bongbong Marcos? Kasi kung pwede nang buksan ang bank accounts ni BP Sara, dapat ganun din kay Bongbong Marcos. Ang problema po kasi nangyari dyan, brasuhan. Ang nangyari dyan, takutan. Alam naman natin tinatakot ang senador. Kumontra ka, kaso. Kumontra ka, kulong. So pag sinabing buksan yung bank accounts na yan, maraming sasang-ayon na senador. Bakit? Takot makulong. Pero hindi ibig sabihin legal po yun. Kaya nga yung nangyari ngayon, binigyan nila ng pagkakataon ang defense na lumapit sa korte. Kaya lang, kahit anong maging desisyon ng korte, baka mamaya lagpas na yung 2028. Sa madaling salita, patay na yung kabayo, aanhin pa ang damo. Kasi alam naman natin matagal ang desisyon. Pero kung legality lang ang pag-uusapan, ay talagang babalik ta rin ng Supreme Court yan. Diba? Kaya isasabi ko sa inyo, mas may kwenta pa ngayon ang mga sinasabi ni Robin. May pinaglalaban. May tunay, may katotohanang pinaglalaban. Ano ang pinaglalaban? May tunay bang pinaglalaban si Erwin Tulfo?
May katotohanan bang pinaglalaban si Tito Soto? Huwag na natin pag-usapan kung sino tama or mali. Ang pag-usapan na lang natin, yung pinaglalaban ba nila tunay at nasa katotohanan? Kasi ang problema natin ngayon, flood control eh. Dapat dyan tayo galit. Hindi ba kayo nagtataka, the likes of Tito Soto, the likes of Lacson, the likes of Tulfo, hindi galit sa baha? Hindi galit sa flood control? Ang akin po lamang, makatarungan ba na hindi parehas ang trato natin dito? Dapat sana parehas. Kaya po, ang hinihiling ko sa atin, total naman, lahat naman kayo ay sumang-ayon na sa Freedom of Information Bill ko. Hindi pa nga lang nagsasubmit ang House of Representatives. Bakit kung ganito ang pamantayan natin, hindi buksan na natin lahat ng bank records natin? Mismo. Lahat na. Tayong lahat ay buksan na natin. Lahat. Para mapakita Yan yung sinasabi natin. sa taong bayan na wala tayong kinikilingan dito. Mas may lalim pa yung sinasabi ni Robin. Ito ay oras na para samantalahin natin ang pagkakataong ito na ipasa yung FOI. Kasi kung ganito, na parang meron tayong tinititigan sa tinitingnan, Ngayon. Ibig sabihin, parang meron tayong tinititigan kaysa tinitingnan. Kasi, pag tinitigan mo, ibig sabihin, titigan natin si Sarah, dyan tayo mag-focus. Dapat, tingnan mo lahat. Huwag mong titigan yung isang tao. Saan sila nakafocus ngayon? Sa SEA Games. Nung 2019 ni Cayetano. Yung donasyon kay Marcoleta, huwag nga tayong maglokohan. Ang daming kandidato. Baka lahat yan nakakatanggap ng donasyon. Bakit tayo na-focus doon? hindi maganda ito para sa taong bayan. Tandaan po natin, pantay-pantay tayo sa harap ng Diyos at ng batas. At hinihingi ko po sa inyo na ilagay sa record ang aking pagtutol sa ruling na ito. Maraming salamat. For the record, Maraming salamat po doon sa mga nanood. Huwag po natin kakalimutan na sana po doon sa mga hindi pa po subscriber ng channel na Coach Oli, subscribe naman po kayo. And importante rin po sa akin, i-like nyo po ang mga videos na ilalabas natin. Malaking bagay po yan sa algorithm. So pag nakita nyo, sana po i-like nyo. And patuloy tayo. Patuloy tayo, sama-sama po tayo na makipaglaban dito sa nakawan laban sa flood control scandal at saka nakawan dyan sa ghost projects. Kakaunti lang sila, bagamat nasa kanilang kapangyarihan, nasa kanilang pera, pero marami po tayo. Marami tayo, kaya wag tayong susuko. Basta gawin natin sa legal na paraan yung ating pagkikipaglaban. Gamitin po natin ang social media to inform more Filipinos. Mali po ang nangyayari ngayon na ang bend the law ay martial law. Maraming salamat po. God bless everyone.